Yan po mga kapatid, narito na naman po ako at merong request ang ating kaibigan na nagtatanong. Ito mga kapatid, ang sinabi ni Joshua Villarba na request po sana ako kung ilan poder po ba ang kailangan para makipagkumbati espiritual para hindi matalo. Yan, sana mapansin mo po idol. Ito mga kapatid, kung poder lang po ang iyong tinatanong ay dapat po mga kapatid napakarami po kayong poder o proteksyon sa katawan para hindi po kayo basta-basta matalo. Ito mga kapatid, sa mga nag na gustong tumahak o pasukin ang mundo ng espiritual, ay pag-isipan po ninyong mabuti kung desidido po kayo o hindi, o laro-laro lamang, dahil po ang larangan ng espiritual ay hindi po ito parang kanin na isusubo na kumainit. Ang kanin ay iluluwa lamang. Ito mga kapatid, sa larangan ng espiritual ay buhay po ang nakataya dito, sapagkat bago po kayo pumasok ay kailangan yung pagdadaanan ang paglilinis ng sarili, pagdidibusyon, pag-aayuno, ayan, para muli kayong para makapagpagana kayo ng mga orasyon. At simula po dito mga kapatid ay kung gusto po ninyong tumahak sa lihim na karunungan ay kailangan po ninyong magsanay na mabuti at mag-aral at manaliksik kayo ng iba't ibang uri at klase ng mga orasyon para mas lalo lumakas ang inyong antas at parang mag-aaral-aral din kayo niyan mga kapatid. Hindi po biro ang larong espiritual, dahil ang sinasabi ko po sa inyo, ang sinasabi ko kanina ay hindi po basta-basta. Yan. Ang unang-una po ninyong gagawin kung gusto po ninyong pumasok sa larangan ng espiritual ay magdebosyon po muna kayo ng 49 days. Ang sabi po nila mga kapatid sa ibang mga antingero, pagkatapos ng 49 days ay Martes at Biyernes na lang po ito dadasalin. Mali po mga kapatid, lalo na po kung nanggagamot po kayo ng mga kulam at barang, yung mga mangkukulam, mambabarang o nagpapasampa kayo. Dahil po mga kapatid, ang tama pong pagdidebosyon niyan ay dapat araw-araw po kayo magdidebosyon, araw-araw sa pagising hanggang sa pagtulog, dahil po ang larangan ng espiritual ay puno ng pagsasakripisyo yan mga kapatid. Kahit ako mga kapatid, hindi ako masyadong lumalabas ng bahay dahil sa pagdidebosyon, sa aking mga ginagawa, sa aking mga ginagamot. Lumalabas lang po ako mga kapatid pag mayroon akong bibilhin o may pupunta ako sa aking mga pamilya, yan sa aking nanay, ay yan po ang paglabas ko. Pero pagdating dito, focus po ako sa larangan ng espiritual. Unang-una po ninyong gagawin, ito take note ninyo mga kapatid, magdebosyon po kayo. Yan, magdebosyon po kayo. Lalong-lalo na sa dapat po ang pag nagdebosyon kayo ay isasakop ninyo ang inyong pamilya. Yan, isasakop ninyo ang inyong pamilya para hindi po sila mabalikan kung kayo ay nanggagamot. Yan. Ang pangalawa ay maglilinis kayo ng sarili. Yan, paglilinis hanggang sa kayo ay kasiyahan. Dahil po mga kapatid, merong iba pong pumasok sa mga larangan ng espiritual para yung tinatawag na magpapasikat o kung anuman. Yan po. Yung iba naman pumasok para mag-aral, para makapanakit ng kapwa, para makaganti sa mga umapi sa kanila. Mali po yun. Kung pumasok po kayo sa larangan ng espiritual ay igalang po ninyo at mahalin po, dahil po kung kayo po ay nag-aaral ng lihim ng karunungan at kinasiyahan kayo ng Panginoon, ay kayo po ay parang nakatanggap ng kayamanan at gantimpala sa ating Panginoon, dahil po bihira lang po kayo
Bihira lang po ang taong napapagkalooban ng mga ganyang kakayahan tulad ng pamamaraan namin na makakapagpagamot ng sa spiritual na pamamaraan namin tulad ng pagpapasampa. Yan po. Ugaliin din po natin na talagang umiwas po tayo sa mga makabuluhan na mga bagay tulad ng mga iba't ibang uri ng mga masasamang mga gawain. Yan, ang mga pagnanakaw, yan, pandulok sa kapwa, at iba't ibang uri na mga pagpatay. Yan ang dapat iwasan, at mga iba't ibang uri na mga kasamaan. Ayan po ang dapat nating iwasan. Ayan. At dadako na po tayo mga kapatid sa tinatawag niyang puder. Ito po bro. Yan. Bro Joshua. Ang puder po ay dapat po hindi po kailangan na kailangan kasi ang tanong niya dito, request ko po sana ako kung ilang puder po ba ang kailangan para makipagkumbate. Kung puder po ang pag-uusapan bro, ay kailangan po ninyo na kung gustong napakarami mong puder ay i-apply mo sa inyong katawan. Ito po ang pagdidibusyon mga kapatid. Kung may gamit kayo ay magdidibusyon. Kunyari magpupuder kayo o dadasalan ninyo ang inyong gamit, ay ihahawakan nyo ang inyong gamit sa kanang kamay, tapos iuusal po ninyo sa isip, at saka pagkatapos po saka may isang kandila, isang tubig, yan, tubig. Yan po sa mga nagi-spiritual sa sa mga kanan, yan, mga puro kanan. Maghanda po kayo muna mga kapatid ng isang basong tubig, isang kandila na puti, yan, kada umaga at pagkatulog. Ayan po ang gagawin ninyo. Magdasal po pagkagising at pagkatulog. Ang gagawin po ninyo, kung may gamit po kayo o may mga amulet kayo, ay ilatag po ninyo sa inyong lamisa. Yan, tsaka ang inyong mga gamit sa mga panggagamot ay ilatag po ninyo para mabuhay at madasalan ninyo ng inyong mga debosyon at mga pampuder, yan, pambakod, pambalabal, para muling pangdasal, pangbuhay, pangkonsagra ninyo mga gamit para muling mabuhay, at yan ang magbibigay ng proteksyon sa inyo, ang itong mga amulet. Ang unang-una po, kung kayo ay magdidebosyon, hahawakan po sa kanang kamay, tsaka iuusalin po ninyo ang dasal. Kunyari ang dasal na Metatron po ang suot kong gamit, ay iuusal nyo po dito at iihip nyo ng 3 beses na pa-cross sa inyong gamit at sa dibdib at sa tubig. Ayan. Ito ang mga mahalaga mga kapatid, puder, bakod at pundo. Ayan. Ang puder po mga kapatid, kailangan po talaga nating napakaraming puder at bakod. Yan po ang i-apply. Yan po ang importante, at yung iba mamaya itatalakayin ko rin. Ito ang mga importante sa mga kapatid sa puder. Ano nga ba ang mga puder? At ito at aking sasabihin, ang puder ay isang uri ng panalangin upang maproteksyonan ka sa mga atake espiritual. Dinadasal ang puder bago manggamot. Yan. Gumawa ng mga espiritual na gawain tulad ng pagre-ritual. Kailangan po talaga pag nag-ritual ka o gumawa kayo ng mga gawain sa panggagamot, yan, ay kailangan po talaga magpuder. Pwede rin itong dasalin bago matulog at bago manaog sa bahay. Kung ikaw ay pumunta saan ka man patungo o saan ka man paroroon, yung paroroonan, ay mas maganda ito dasalin yung mga puder. Kung may marami kayong mga poder, ay apply ninyo sa inyong katawan para matibay ang inyong depensa sa larangan ng espiritual. Yan po ang importante, ang poder. Eto, dumapo naman tayo sa bakod. Ang bakod po mga kapatid ay importante po ito. Ang bakod o pangbakod ay isang dasal upang balutan ka ng espiritual na proteksyon laban sa masasamang atake ng espiritual tulad ng kulam, barang, palipad hangin, at mga masasamang espiritu at mga nagkakahalin tulad nito. Ayan po.
Maraming klasing bakod kung tutuusin. May bakod ng Sator, may bakod ng Siete Arcanggeles, may bakod ng araw at buwan. Marami pong tutuusin sa larangan ng espiritual. Kung tatahakin, napakaraming bakod. May bakod ni San Ignacio de Loyola, yan. May bakod din ni San Miguel Arcangel, yan, bakod ng Siete Arcanggeles, bakod ng Tres Persona, bakod ng Infinito, bakod ng Atardar. Ayan. Ayan ang mga malalakas na pambakod na pangdigma. Bakod ni San Miguel. Yan. Napakarami po ang dapat i-apply sa inyong katawan. Hindi lang dapat bakod, hindi lang poder. Ito naman, dadako tayo sa pundo, mga kapatid. Ang pundo ay isang dasal kung saan napagkakaloob dito ang mga lihim na pangalan ng Diyos at hinihilingan ng mga mabubuting bagay. Ang pagpupundo ay pag-iipon ng lakas ng mga gamit mo sa mabibigat na orasyon upang mapagana mo ito at mapaandar. Ito, mga kapatid, ito po ang sinasabi ng mga ibang mga nag-aaral sa lihim ng karunungan o mga manggagamot na nagtataka daw sila kasi matagal na silang nagdidibusyon, ngunit hindi po sila nakakapagpagana doon ng orasyon. Narito yan, mga kapatid, at aking sasabihin, ang mga orasyon po, mga kapatid, hindi po talaga gagana, lalo na't kung pangmalakas ang mga orasyon, kasi po gawa po ng kulang po ang inyong pondo. Sapat nga ang inyong dibusyon, poder, bakod, o kung ang pondo ninyo ay kulang, ay talagang hindi gagana ang mga orasyon na yan, lalo na pag mga malalakas. Kaya panatilihin ninyo ng inyong pondo sa katawan ay napakarami. Yan po, naituro ko na rin yan sa aking YouTube channel na Maestro Apo, kung ano po ang mga pamundo. Yan, tinuro ko na rin po yan, ang mga pamundo na yan, dahil yan po ang importante na kailangan na dapat usalin ang pamundo na yan para makakapagpagana ka ng mga malalakas na orasyon at makakapagpatawag ka ng mga elemento na mga namiminsala sa pasyente. Yan po. Hindi lang po poder, bakod at balabal. Hindi lang po poder, bakod at pundo ang inyong kailangan diyan. Kailangan din po ninyo, kasi marami yan. Ito at akin tatalakayin: poder, bakod, balabal, pundo, ayan, ang corona. Ayan po, kasi ang corona, mga kapatid, yan po ang importante, yung corona na yan. Kasi kung may corona ka na orasyon, ay kikilalanin ka ng mga espiritong nabubuhay, espiritong mga masasama, at ang mga espiritong ligaw o mga kaluluwa. Kapag ikaw ay may corona sa mundo ng espiritual, ay kikilalanin ka niyan at rirespetuhin ka kung ikaw ay mabuti. Ayan. Yan ang importante: corona, balabal, ang bakod, ang puder, at pundo. Ayan, 5. At isa naman ang baluti. Yan ang mas maganda pag may baluti ka sa katawan. Ayan, ang kalasag, espada sa larangan ng espiritual. Mag-apply po kayo niyan sa larangan ng espiritual. Yan, espada, ang panghigop. Yan, panghigop ng kapangyarihan ng kasamaan. Wag po ninyong ipapatungkol na mahigop ang lahat ng kapangyarihan. Hindi niyo pa alam, may mga makalaban kayo na mga mangkukulam na may lahing aswang, at mahigop niyo ang bertod niyan, ay mahahawaan kayo. Yan, panghigop na mga ng mga bertod ng mga ginagamit sa kasamaan. Pag nahigop niyo po yan, mga kapatid, ay magiging mabuti po yan, maliban po sa inyong intensyon. Yan, panghigop, at ang pangsaklob. Yan, pangsaklob at pangselyo. Yan, 11 yan, mga kapatid. Kasi po pagkatapos yun ng debosyon, ay po kayo, sakluban po ninyo ang inyong lahat ng inyong kapangyarihan, lahat ng inyong gamit, para hindi po mahigupan ng mga antingero o mga nagtatahak ng lihim na karunungan, para hindi po
para ano po, para hindi po mahigupan ang inyong mga gamit tulad ng inyong mga debosyon sa katawan. Kasi po pag wala po kayong pangsaklob o pangsilyo, at pangsilyo ay madaling mahigop ng mga ano na yan, ng mga kalaban natin, o lalong-lalo na kung parehas tayo nag-aaral ng ano, ng aral ng lihim na karunungan, tapos may alam pala yung isa na yun, hihigupin yan. Pag alam nila na malakas ka, hihigupin nila yan mga kapatid. Kaya nagtataka ka kung bakit nangihina ang isang tao sa larangan ng espiritual, kasi hinihigop ng may alam yung lakas mo tsaka yung mga pandibusyon mo, kaya mas lumalakas sila. Kailangan po talaga ng pansaklob at pangselyo. Yan po ang dapat ninyong i-apply sa inyong katawan, tsaka panarado para hindi kayo tablan o hindi kayo matablan ng mga uri ng kasamaan. Tapos i-apply nyo sa huli pangsilyo yan, at ano yung isa na yun, pansilyo, at ayun yung basta yung sinabi ko kanina, yan po ang inyong i-apply para hindi po kayo mahigupan yan. At last, i-apply ninyo ang panarado para hindi po kayo mapinsala, hindi mabasag ang inyong puder, hindi mabasag ang inyong bakod, hindi mabasag ang inyong ang inyong mga depensa sa inyong katawan, kasi may panaklob na kayo, may pangsilyo yan, may panarado pa yan. Hindi na kayo basta-basta yan, lalo na ang tatlong iyan ay puro malalakas na orasyon na hindi na kikita sa lihim na, sa mga YouTube. Hindi po kayo basta-basta mababasag ng kahit sino mang tsaka may isa pa dyan na panarado sa lahat ng uri ng kasamaan. Hindi ka tatablan kahit anong birada sa'yo, at tsaka ihuhuli mo ang pangrabwelta, tsaka pag binira ka, babalik sa kanila ang ginawa nila sa'yo. Yan ang aking technique mga kapatid na na aking ina-apply, na ituturo ko sa mga nanonood sa akin, sa mga nagtatahak ng lihim ng karunungan. Dahil ako po mga kapatid, hindi po ako madamot sa mga kaaralan yan, dahil hindi ko naman ikakayaman yan. Gusto ko na maibabahagi ko rin ang aking mga karanasan, kasi nung panahong dati na hindi ako kalakasan, lahat ng hirap, lahat ng sakit ay naranasan ko, pero hindi ako sumuko hanggang sa nasaliksik ko ang lahat ng mga kahinaan ng mga yan, kung paano sila atakihin din. Alam ko rin ang mga proseso ng gawa nung ako ay nag-aaral. Hindi po ako po ay nag-aaral sa mga panggagamot, sa medisina yan, sa physical, sa spiritual, sa mga pag-iisip na yan, pinag-aaralan ko po yan. Pag alam kong sakit ng doktor, sa doktor ko inaano. Kasi mas maganda mga kapatid, pinag-aaralan ang larangan ng panggagamot, hindi po bara-bara, para hindi po tayo mapahamak, at kasi buhay sa buhay ang nakataya dyan. Yan ang mga teknik dyan mga kapatid. Yan ang mga tinuro ko sa inyong 11 na hanapin ninyo sa inyong general round devotion, kasama na ang inyong buong nasasakupan, inyong tahanan, yan, sakluban, silyuhan yan ng inyong tahanan para hindi mapasok ang bato ng inyong mga kalaban. Tsaka ilagay din nyo sa debosyon ninyo ang debosyon na magkakasundo ang inyong pamilya. Kasi yung mga yan, pag hindi tayo matinag sa spiritual mga kapatid, ibibirahin tayo niyan, riritualan tayo ng mga ng uri ng kasamaan, na pag-aawayin yung mga pamilya, maganda watak-watak o ganto ganyan. Yan ang mga nila, mawawalan kayo ng hanap buhay. Kasi yung mga yan mga kapatid, hindi ka basta-basta bibira sa sa spiritual, kasi matibay ang inyong depensa sa inyong katawan. Diyan kayo bibirahin yan. Kaya mag-ingat po tayo palagi mga kapatid, dahil ang ating mga kalaban lang diyan ay nasa tabi-tabi, at minsan yung iba nakapwa nating sa mga manggagamot din diyan yan nagmamasid lang yan. Yung mga kaliwa, alam nila yan na
na kapag nagla-live kayo o magpo-post ay kailangan po talaga magbakod kayo, magpuder, magselyo. Selyuhan ninyo kahit anong ihip nila sa iyo, babalik lang sa kanila. Ganyan ako bago ako mag-live ay nagdadasal muna ako na pag mag-vlog ako ay walang makakapasok na birada o kung ano man ang tinitira ng mga ang unang-unang diyan titira sa iyo, may mga inggit, may mga galit, may mga naninira kasi yan mga yan talagang magbibitaw ng mga salita yan na hindi dapat. Kaya bago ako mag-upload ng mga video ay nagdadasal muna ako para hindi po ako mapasok o para kung sakaling birahin nila ako ay balik sa kanila. Ganyan dapat mautak sa larangan ng espiritual. Ako mga kapatid, hindi ako ako yung tipong manggagamot na hindi nakikipag-away sa larangan ng espiritual. Bagkus tayong mga manggagamot na kung totoong nasa liwanag tayo ay magtutulungan tayo. Yan, magtutulungan at iwasan natin ang mga inggit, mga galit, mga hinanakit sa ating kapwa dahil wala po tayong makukuha diyan. Ang mas maganda kung may problema tayo sa kapwa natin o may problema kayo sa isang tao o may problema kayo sa akin o kung may ano man ang galit ninyo sa larangan ng espiritual, maari naman nating pag-usapan yan sapagkat kaya nating iresolba yan. Tayong mga manggagamot, kung tayo ay nagtutulungan, nagkakaisa, mas malakas tayo mga kapatid kasi tayo ay pumapanig sa liwanag at tayo ay pumapanig sa liwanag at hindi tayo basta matitinag ng lahat ng kasamaan. Lahat ng mga kasamaan sapagkat yung mga mangkukulam nga kapag naaagrabyado o nagkakasakit niya mga yan, nagtutulungan tayo pa kaya mga manggagamot kasi may mga ibang manggagamot na nagpapataasan sila kuno'y makapangyarihan o kung ano-ano ang mga yung iba mapanlait mapanlait tsaka mapagmata, yung parang ina-underestimate ang kakayahan ng isang tao. Mali po yun mga kapatid. Lahat tayo ay binigyan tayo ng kakayahan na makapanggamot, ngunit yun po ay dapat makontento tayo sa kakayahang ibinigay sa atin ng nasa taas mga kapatid. Hindi ako naiinggit sa aking kapwa o hindi ako naninira o kung ano man sapagkat ang minsan po mga kapatid ay may din ako na minsan ganto ganyan ay may kainggitan din naman ako, ngunit dinadaan ko yun sa sa tamang proseso. Ang ginagamit ko sa kung paano ko makuha ang tagumpay na yan, pinagsisikapan ko. Ayan, kaya mas maganda mga kapatid, tayo mga manggagamot ay nagtutulungan, nagkakaisa para mas lalo tayong maging malakas at wag natin pairalin ang ating pride sa ating sarili sapagkat wala pong madudulot na mabuti yan. Dapat tayo magtulungan, magkaisa para maging malakas tayo sa larangan ng espiritual. Ako ay ayaw ko mga kapatid pag na may mga nakaalitan na mga kapwa manggagamot tulad ng mga hindi nagkakaintindihan ay binablock ko po yung mga yan, lalo na hindi nakakabuti sa bawat isa para hindi na lumaki yung gulo, hindi na lumaki ang mga masasakit na salita. Kaya pagpapasali sa Diyos na lang natin. Ako dati rin akong sanggano din ako dati, ngunit binago ako ng Panginoon nung nanggamot na ako at lahat iniwan ko ang mga kabulastugan ko dati, yung mga katarantaduhan yan sa mga nagtatahak ng lihim na karunungan. At pasukin ang mundo ng espiritual ay pag-isipan ninyo mga kapatid, dahil mahirap po, madali lang po pumasok sa larangan ng espiritual, ngunit pag yan ay tinigil ninyo at hindi na kayo nakapagdebosyon at nadesisyonan ninyo,
ay kung maaari kayong balikan yan at sisingilin kayo niya, maaari kayong magkasakit. Dapat pag nanggamot kayo, dire-diretso ang panggagamot ninyo at pagtulong sa ating kapwa. Ayan, para mas lalo tayong pagpapalain. At mga kapatid, maging pagpasensyahan na lang natin yung mga taong nasa paligid, kung ano yung mga sinasabi sa ating hindi mabuti. Bahala na po ang nasa taas ng gumanti niyan, sapagkat ako'y walang tinatapakang tao. Naghahanap buhay ako ng maayos. Sa panggagamot lang ay naitataguyod ko ang aking at nagkumikita ako ng pangsakto lang sa pangbili lang ng pang-araw-araw na pagkain. Yan. At hanggang dito na lang. Panoorin na lang ninyo ito. At sa gusto pong, kung may katanungan lang po kayo about sa spiritual, ay mag-PM lamang po kayo sa akin at sasagutin natin kung hindi kayo busy. Yan. At bago po ako magtapos ay shout out sa aking mga kaibigan, mga manggagamot, sa mga sa larangan ng spiritual, yan, sa mga kabrad ko sa Alpaca Paro, yan. Ang sa inyo, Brad, shout out, di ko na kayo iisa-isahin. Yan, mga kaibigan ko, mga kumpare ko dyan, mga kumari, shout out sa inyong lahat. At sa mga nanonood at nakasubaybay sa aking sa YouTube channel ko na Maestro Apo at sa FB page ko na ito, paki-follow na lang. At shout out sa inyo. At hinihiling ko po sa inyo na bumuhos ang mga blessing na dumating sa inyo araw-araw, tulad ng mga blessing na dumadating sa akin. Totoo ang kasabihan, kapag mabuti po ang inyong pagtulong sa kapwa, ay doble-doble o triple ang balik sa inyo, mga kapatid, pag kayo ay maging matulungin lang na ayan. Hanggang dito na lang, at God bless us all.